Nako, at pormadong-pormado na naman nga itong si Liam. O, diba? Kung makaporma, akala mo naman hindi nag-e-extra rice. Sa pagkakataong ito nga ay inimbitahan nga ulit kami sa kasal. But this time nga, ito ay isa sa pinakamalalapit talaga sa aking puso. Nagkita-kita nga lang kami ng mga kaibigan ko dito sa bahay namin para dito na nga kami mag-ayos. At ito nga ang mga kaibigan ko noong college days ko. Sa mga puntong ito nga ay kasama namin si Clarice. At isa nga si Clarice na naging matalik kong kaibigan mula nga nung college days ko nga. Kasama nga nasa na-invite si Daddy C at si Liam dahil nga naging malapit din kay Daddy C ang aking mga kaibigan. Ang sabi nga na mabubuti kong kaibigan alas 5 daw ang start ng kasal kaya naman bumiyahe din kami agad. Malapit nga sa inuupahan namin ang venue ng kasal kaya naman mabilis din kaming nakarating. Kaya lang sa kinakamadali nga namin, pagdating nga namin dito sa resort, etong groom na kaibigan kong si Nick, hindi pa pala nakakaligo. O edi ano pa, na-prank na naman ako ng mga mabubuti kong kaibigan. At para nga hindi kami mainip, niyaya nga ako nito ni Clarice na puntahan daw namin itong beautiful bride na kaibigan ko ding si Maris. At pagkatapos ng make-upan ng bride, sinunod naman ngang ispaltuhan, step make-upan itong groom. Naku, kahit naman ganyan, yung kaibigan ko yan, maipagmamalaki ko naman talaga na kayang-kaya niya maglakad na nauuna ang tiyan. At kaya nga maaga kami nakarating dahil nga din dito sa kaibigan kong itong si Jamju. Nagsabi na magmadali na nga daw kami at mag-uumpisa na nga ang kasal. Kaya naman pala kami pinagmadali dahil nga sa sobrang busy ng mga tao dito ay wala siyang makausap. Nagpalit na nga lang muna ng damit ito sila Daddy C para naman hindi mapawisan ang kanilang casual attire, no? At mga ilan sandali nga unti-unti na nga nagdatingan ang mga bisita at pinapasok na nga rin kami dito sa venue. Dito na nga namin napiling umpo dahil nga para magkakasama kami sa isang table. 7 years nga kaming hindi nagkita-kita nitong mga kaibigan ko dahil nga may mga kanya-kanya na nga kaming pinagkakabisihan. Kung nga noong college days namin lagi kaming pre sa isa't isa magkaiba naman yon sa panahon namin na ngayon. Habang busy nga kami sa chikahan ng mga kaibigan ko, eto naman si Daddy C at si Liam hindi mapakali. Hindi mapakali at hindi malaman nga kung saan magsususuot. Garden wedding nga pala ang kasal nitong mga kaibigan ko. May pagka-rustic nga ang motif ng wedding nila at talaga naman na bumagay dito sa place. Miya nga lang, in-advise na nga kami na mag-i-start na ang wedding kaya naman eto si Daddy C at saka si Liam dali-dalinan nagpalit ng damit. At mga ilang minuto nga lang dumating na nga itong si Liam at saka si Daddy C. O diba, sinasabi ko naman sa inyo, itong mag-amang ito akala mo naman hindi nag-e-extra rice kung makaporma. Miya nga lang, pinatawag na ang mga entourage para nga maumpisahan na ang kasal. Kaya lang, habang tinitignan ko nga ang mga abay sa kasal, na-realize ko na bakit ko nga pala kakulay itong mga abay sa kasal. Alala ko nga nang tumawag sa akin itong bride at itong si Clarice, ang sabi nga sa akin, iyan daw ang motif na susuotin. Kaya pala itong coordinator, tinanong ako kung kasali ba daw ako dito sa entourage. Ang sabi ko nga hindi, kasi daw, kaya daw niya ako napagkamalan, kakulay ko nga daw kasi itong mga abay. O diba, talaga namang nakakahiya. Pilit ko ang inisip ng mga panahon na tumawag sa akin itong bride at saka itong si Clarice. Ang sinabi nga nila sa akin, ang susuotin daw ganitong kulay. Syempre dahil masuno rin tayo, sinunod ko naman at bumili pa nga ako ng damit ko. Tinitignan ko nga lang ang mga abay habang nagbi-briefing at bigla naman tinawag ang pangalan ko. O diba, na on the spot na naman nga ako nitong mga kaibigan ko. Nako, talaga naman napapaisip ako kung talagang kaibigan ko ba talaga itong mga ito. Fast forward nga at tinawag na nga ang bride. With your gracious and generous applause, the bride, Miss Maris Piansol. At sa mga pagkakataong ito nga ay napatulo na lang ang luha ko. Dahil sa totoo lang, sobrang proud na proud talaga ako sa mga kaibigan kong ito. Na sa wakas nga after 13 years nga nilang magkasama, kinasal na nga sila. Hindi man kami nagkakasama, nakikita araw-araw nitong mga kaibigan kong ito. Sasabi ko naman talaga na worth it ang kanilang pag-iintay at talaga naman proud na proud ako para sa kanila. Sa tinagal-tagal nga, sa kasalan din naman talaga ang puntahan. O diba, makikita mo naman talaga ang groom na abot langit ang ngiti. Pagkatapos nga ng entrance ng bride, inumpisahan na nga ang ceremony ni pastor. At teka nga pala, maisingat ko nga pala itong entrance ng kaibigan kong ito. At sa mga pagkakataong ito nga, ito na nga yung tinanong ni pastor kung tinatanggap ba ni groom si bride at si bride si groom. Mabuhay kasama niya ayon sa utos ng Diyos. Yes, pastor. Ito na yung inyong pagkakataon upang sabihin niyo sa isa't isa ang inyong sumpaan. Po sa lahat, pinasalamatan ko po yung aking Panginoon. Sana binigay niyo po sa akin yung pang-isarap ako. Ma, ang dahil sa'yo, natutunan ko lahat paano maglaba, magluto, maglinis ng bahay, at maging masunulin sa lahat ng utos.
Kung paiksi natin, ginawa mo akong tigasin. Kahit nasa ibang lugar pa ako, hindi pa susuwat yung distansya sa pagmamahalan natin. Yung tipong 24/7 lang magkausap, kahit nasa trabaho ko, pinukulit mo ko, kahit na natutulog na ako, gusto mo na ako pa rin yung video call. Kasi gusto mong maninig yung aking mga hilig, hindi kayo nang yung patulog. I cherish that journey that has shaped us, the minds that have tested us, and the moment that have brought us closer in our heart. I love you, Ma, for who you are, in every shape, in every form and shape. Kahit ikaw pa yung pinakamatabang babae, pinakamadaming weight sa katawan. Kahit ano pa sabihin sa'yo ng ibang tao, who cares? Makita ko lang nakakitiyan mga bilbil mo, masaya lang. Kaya sa harap ng ating mga kapamilya at mga kaibigan, at sa lahat ng mga taong nandito, pati na rin sa harap ng ating Panginoon, nangangako ko sa iyo na hanggat ako'y nabubuhay, ihahakbang ko ang hanggan na hindi mo kayang respetuhin. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at pagsugat, ako'y iyong lamang at hindi magbabagong tigasin. I really say these things to you. Na palagi ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi ikaw yung binigay ko sa akin. Since the moment we start our life journey, you have been my strength, my best friend, and you've been father to me. You always lift me up when I'm down. You always encourage and support me on working out my plans. It doesn't matter with you when I'm fat, ugly, and sometimes lonely good days. Even when acted childish and foolish, you always admire me. You always think about my happiness and comfort. Sometimes you irrite me when your advices katulad na magpapayat ka na. Sobrang laki mo na. But I know that those are true. At para sa akin din yung mga sinasabi mo. Maraming salamat sa pagmamahal, pagsasakripisyo at pagsuporta at pagbibigay ng mga habang pasensya. I know our life is not perfect, but I promise you that whatever happens, even you fail again, I'll always be faithful to you. I'm glad about the decision I took to be your wife and raise Jen. That's the best choice I have made in my whole life. Thank you for accepting me as I am and for making me a better person than yesterday. And thank you for giving our little Jenny. It was really worth to be with you. And I'm so blessed to have you both in my life from this day and forever. I love you. Maris, pinapanggap kita sa maging asawa at kabiyak ng aking buhay sa uling pag-ibig, karangalan, pagpapakasakit, at sa hirap at ginhawa, ayon sa utos ng Diyos. Minamahal kita. At sa wakas, eto na nga ang pinakihintay ni Maris. At eto nga yung ikis siya ng kanyang groom. At makatapos nga ng ceremony, pinuntahan ko na nga ito sila Daddy C. Nagchichikahan nga kami magkakaibigan pero itong si Liam ay nakikisingit pa nga. At sa mga puntong ito nga, pinagtatawag naman ang lahat para naman sa picture taking. Pinapaliwanag nga dito na bago daw makapunta sa buffet, kailangan per table makapagpa-picture muna sa groom and bride. Natawag nga muna ang mga entourage at pagkatapos ay nag-picture taking na nga lang muna kasama ang groom and bride. Habang nga nagpipicture taking si Liam, iba naman ang sinisigaw. Pagkain po! Pagkain ko! Pagkain ko! Pagkain ko!
Bakit hungry ka na? Pilit niya ngang tinatawag ang waiter para nga iserve sa kanya ang kanyang menu. At nung pinatawag na nga kami dito sa picture taking ay agad na nga kami pumunta at pagkatapos nga ay pumila na nga kami dito sa buffet. Habang nga nakapila kami, etong si Diam at si Daddy C ay nakakita nga sila ng photo booth. Hindi pa nga okay ang photo booth pero etong si Daddy C ay pinagpa-practicean na nga itong si Liam. Siyempre, pag may Liam, may Daddy C, hindi rin naman talaga magpapakabog ang daddy talaga niyan. At pagkatapos nga niyan, ay pinuntahan nga kami itong kaibigan ko na bagong kasal. Wow! Ano daw dyan deport? Ha? Ano daw dyan deport? Makakanin lang ako. Meron daw ako nato. Ano? Hindi ko alam, baboy yun. Hindi na yan. Bakit ako parang tingnan yung mga tropo? Gano'n sa akin yan. Kuya, may plastic ba kayo dyan? Plastic? Ginok ko nga itong sila kuyang catering kasi naman para naman ngumiti sila. Joke lang yun pero pag tinotoo ay pwede na nga rin. Pagkatapos nga namin kumuha ng mga foods, ay pumunta na nga agad kami sa table para kumain. At napansin ko nga na naman itong kaibigan kong ito. Ang kaibigan kong walang kaarte-arte at kahit saan ay pwede mo talagang dalhin. Yung kahit may kutsara, tinidor, magkakamay at magkakamay pa rin talaga. At sa mga puntong ito nga ay nandito na nga rin si Daddy C. Sabi ko nga kay Liam, sa akin na lang siya, kaya lang ayaw niya. Ang gusto niya daw talaga ay ang daddy niya. After nga niyan, hindi na nga rin nagtagal si Daddy C at saka si Liam. Buwi na nga lang din sila agad dahil nga may pasok pa si Daddy C. Ang sabi nga ni Daddy C, maiwan na nga lang din muna ako dito since malapit lang ito sa amin para naman din hindi kami parehas wala sa after party ni Maris at ni Nick. Let's give it up for Maris and Romney. At sa mga puntong ito nga ay dito na nga pinakilala si Maris at si Nick na husband and wife. Si Nick nga pala ang una namin naging kaibigan. Naging classmate ko nga siya nung college at pinakilala niya nga sa amin si Maris at dito na nga na naging kaibigan din namin itong si Maris. Sa pagkakaibigan nga namin itong mga to tinuring ko na talaga na parang kapatid ko na rin sila. Sa sobrang komportable nga namin at alam naman namin kahit i-judge kami na i-judge ng bawat isa magkakaibigan pa rin kami. Naalala ko nga noon pagtapos ng klase o kapag ka walang klase, ang tambayan nga namin noon kung hindi kila Clarice, kila Nick naman. Iba nga tayo pagkatapos nga ng program, nag-after party naman. At dito nyo na nga makikita ang iba naming kaibigan na si Jaime, Macy at Dave. Habang lumalalim ang gabi, yung mga ibang kaibigan ko, lumalakas na rin ang loob talaga na kumanta. Muli, congratulations sa aking mga kaibigan na si Maris and Nick. Proud na proud at talaga namang masayang masaya ako para sa inyo. So yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye-bye! Love, Liam and family.